kwento ng Sodoma at Gomora ay matatagpuan sa Biblia, partikular sa Genesis 18 at 19. Ayon sa kwento, ang Sodoma at Gomora ay dalawang lungsod na winasak ng Diyos dahil sa kanilang imoralidad at mga kasalanan. Ang mga residente ng Sodoma at Gomora ay kilala sa kanilang kasamaan at kawalan ng habag sa mga nangangailangan. Nang bisitahin ng dalawang anghel ang lungsod, sila ay tinawag ni Lot na tumigil sa kanyang bahay. Ngunit ang mga lalaki ng Sodoma at Gomora ay nagtangka na makipagtalik sa mga anghel na naganyong mga lalaki. Dahil dito, pinarusahan ng Diyos ang Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng pag-ulan ng apoy at asupre mula sa langit, na sumira sa dalawang lungsod at pumatay sa lahat ng naninirahan doon. Si Lot at ang kanyang pamilya ay nakatakas sa pagkawasak matapos silang balaan ng mga anghel. Ngunit ang asawa ni Lot ay naging haligi ng asin dahil sa hindi niya pagsunod sa utos ng Diyos na huwag lingunin ang likod. Ang kwento ng Sodoma at Gomora ay nagsisilbing babala sa mga taong patuloy na nagsasagawa ng kasalanan at imoralidad. Ayon sa Biblia, ang mga lungsod na ito ay nawasak dahil sa kanilang kasalanan ng kabaklaan. Ang mga lalaki ng Sodoma at Gomora ay nagtangka na makipagtalik sa mga anghel na nag-anyong mga lalaki. Kawalan ng habag. Ang mga residente ng Sodoma at Gomora ay hindi nagpapakita ng habag sa mga nangangailangan. Pagmamataas. Ang mga lungsod na ito ay kilala sa kanilang pagmamataas at kawalan ng respeto sa Diyos. Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay binabanggit din sa ibang bahagi ng Biblia, tulad ng Ezekiel 16:49-50, na nagsasabi na ang mga lungsod na ito ay nawasak dahil sa kanilang pagmamataas at kawalan ng habag sa mga nangangailangan. Ang kwento ng Sodoma at Gomora ay patuloy na pinag-aaralan at pinabanggit bilang isang halimbawa ng parusa ng Diyos sa mga taong patuloy na nagsasagawa ng kasalanan. Ang Sodoma at Gomora ay dalawang lungsod na binanggit sa Biblia bilang mga lugar na winasak ng Diyos dahil sa kanilang imoralidad at kasalanan. Ayon sa Genesis 18:19, ang mga lungsod na ito ay puno ng kasamaan at kawalan ng katarungan, kaya't pinarusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asupre mula sa langit. Mga katangian ng Sodoma at Gomora. Imoralidad. Ang mga residente ng Sodoma at Gomora ay kilala sa kanilang immoral na pag-uugali, kabilang ang pederastia at iba pang uri ng kahalayan. Kawalan ng katarungan. Ang mga lungsod na ito ay puno ng kawalan ng katarungan at pagmamahal sa kapwa. Pagmamataas. Ang mga residente ng Sodoma at Gomora ay kilala sa kanilang pagmamataas at kawalan ng respeto sa Diyos. Pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Parusa ng Diyos. Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay itinuturing na parusa ng Diyos sa mga residente ng mga lungsod na ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Babala sa mga makasalanan. Ang kwento ng Sodoma at Gomora ay nagsisilbing babala sa mga taong patuloy na nagsasagawa ng kasalanan at imoralidad. Aral at kahulugan. Katarungan ng Diyos. Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay nagpapakita ng katarungan ng Diyos sa mga taong patuloy na nagsasagawa ng kasalanan. Pagbabalik loob. Ang kwento ng Sodoma at Gomora ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbabalik loob sa Diyos at pagsisisi sa mga kasalanan. Sa pangkalahatan, ang kwento ng Sodoma at Gomora ay isang babala sa mga taong patuloy na nagsasagawa ng kasalanan at imoralidad at nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbabalik loob sa Diyos at pagsisisi sa mga kasalanan. Kabiguan ng mga residente ng Sodoma at Gomora. Imoralidad. Ang mga residente ng Sodoma at Gomora ay kilala sa kanilang immoral na pag-uugali, kabilang ang pederastia at iba pang uri ng kahalayan. 2. Kawalan ng katarungan. Ang mga lungsod na ito ay puno ng kawalan ng katarungan at pagmamahal sa kapwa. 3. Pagmamataas. Ang mga residente ng Sodoma at Gomora ay kilala sa kanilang pagmamataas at kawalan ng respeto sa Diyos. Kabiguan ni Lot's wife or kawalan ng pagtitiwala. Si Lot's wife ay hindi nagtiwala sa Diyos at sa mga anghel na nagbabala sa kanila tungkol sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Siya mismong paglabag sa utos. Siya ay lumabag sa utos ng Diyos na huwag lingunin ang likod habang sila ay umaalis sa Sodoma.
na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kabiguan ng mga anghel. Wala namang direktang kabiguan ang mga anghel sa kwento ng Sodoma at Gomora. Sila ay sumunod sa utos ng Diyos at ginawa ang kanilang trabaho sa pagligtas kay Lot at sa kanyang pamilya. Kabiguan ng Diyos. Wala namang kabiguan ang Diyos sa kwento ng Sodoma at Gomora. Siya ay nagpakita ng katarungan at pagmamahal sa mga taong sumusunod sa Kanya, habang pinarurusahan ang mga taong patuloy na nagsasagawa ng kasalanan. Sa pangkalahatan, ang kwento ng Sodoma at Gomora ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Diyos at ang mga konsekwensya ng paglabag dito. Ang kwento ni Lot's wife sa Sodoma at Gomora ay matatagpuan sa Biblia, partikular sa Genesis 19. Ayon sa kwento, si Lot at ang kanyang pamilya ay biniyayaan ng mga anghel na makatakas sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora dahil sa kanilang kabutihan. Ngunit bago sila umalis sa Sodoma, ang mga anghel ay nagbigay ng isang mahalagang utos. Huwag kayong lumingon sa likod at huwag kayong tumigil sa kahit saan sa kapatagan. Tumakas kayo sa bundok, baka kayo ay mapahamak. Sa kasamaang palad, si Lot's wife ay hindi sumunod sa utos na ito. Habang sila ay umaalis sa Sodoma, siya ay lumingon sa likod at naging isang haligi ng asin. Ang kwento ni Lot's wife ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Diyos at ang mga konsekwensya ng paglabag dito. Ang kanyang pagkamatay ay nagsisilbing babala sa mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Sa pangkalahatan, ang kwento ni Lot's wife sa Sodoma at Gomora ay isang paalala sa mga tao na ang pagsunod sa utos ng Diyos ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan at kapakanan.